So ito yung proyekto natin ngayon. Kung di ako nagkakamali, nasa 7 months natin ginawa. From zero up to pinatayo natin hanggang finish, mga kamusta, no? Mula sa pundasyon, structural. So itong bahay na to, mga kamusta, na ginawa natin ay merong 4 na kwarto. Meron tayo ditong master's bedroom at saka 3 rooms, mga kamusta, no? So dito sa may part na to, ayan, napakataas na klase nung ating window. Naka-owning na tayo dito and then fixed glass dito sa may part na to. Tara, pasok! From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. The Allen Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. House built strong, foundation clear. With every touch, your dream is near. We craft with care from start to done. The Allen Builders, the only one. The Allen Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. Your trusted name in every nation. Allen Your trusted name in every nation. Your home design. Welcome back. So, welcome sa natapos na proyekto natin dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Sa ating client, thank you so much, no? So, maraming salamat kay Ma'am Joyce, kay Ma'am Jen, kay Sir Yvonne, and syempre sa whole family nila. Thank you so much. So narito tayo ngayon para i-reveal ko na sa inyo kung magkano nga ba yung presyo nito. So ito yung proyekto natin ngayon. Kung di ako nagkakamali, nasa 7 months natin ginawa. From zero up to pinatayo natin hanggang finish, mga kamusta, no? Mula sa pundasyon, structural. So lahat ng mga yon, ibibigay ko sa inyo yung full detail kung magkano yung presyo niya para at least maging aware tayo at kung ilang square meter ito. So itong bahay na to, mga kamusta, na ginawa natin ay merong 4 na kwarto. Meron tayo ditong master's bedroom at saka 3 rooms, mga kamusta, no? Including master's TNB at saka common TNB. So syempre, dining area, living area, and car park natin na isa dito, no? So, may car park tayo dito na kung saan kasya 2 sasakyan. So yan ang kagandahan niya. So kung mapapansin nyo dyan, yung pagkakayari, mga kamusta, ay yan na po. Bali wala pa yung flooring niya kasi hindi pa yun naka-include, mga kamusta, no? Pero dun sa quotation ibibigay ko sa inyo ay included na para at least aware na kayo kaagad. And syempre dun sa taas, kung nakikita nyo dyan sa may aerial natin, pansin nyo po kung gaano siya kaluwang. Kung gaano kaluwang yung ating car park, ay ganon din po kaluwang yung ating pinaka-balcony sa taas. Okay? So yun po yung mga ginawa natin dyan. So tara, pasok muna tayo para makita nyo lahat. So eto na yung pinaka-porch niya. So using 60 by 60 na tiles para dito. Yan. Kung napapansin nyo, yung area neto halos nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 6. So halos nasa 4 meters by
160 cm itong area na to. And then included na nilagyan natin dito ng tubular, which is ang tubular na ginamit natin dito ay 2x3 by 1.5, and then ganun din po dito. Yan. So yan po yung mga nilagay natin, and then PVC ceiling using 25 cm by 400 cm. Okay? So kung napapansin nyo itong kulay na to, ay gumamit tayo dito ng urban block na klase ng kulay. And then itong akala mo puti dito, tin shop gray po ito. So sliding windows. So yan po yung ginamit natin dito. And yan. Dito sa may harapan, para bago tayo papasok ay kitang-kita na natin. Itong part na to, dapat to tiles mga kamusta, pero yun nga lang, ang gusto naman ni client natin ay for the meantime pintura muna, pero na-meet natin yung kagandahan nung etong wall na to. So pinalabas natin na para siyang wood. So maraming salamat sa tropa, napakausay, no? So dito sa may part na to, ayan, napakataas na klase nung ating window. Naka-owning na tayo dito, and then fixed glass dito sa may part na to. And then dito sa may part na to, may setback tayo na 150 cm. So kung napansin nyo dito sa may part na to, lahat po ng mga to naka-owning na. Yan, naka-owning na po ito. So seamless na klase nung wall natin. Wala kang makikita dito na nakalabas o kaya naka-offset na mga columns, which is isa sa mga nagbibigay ng elegante at saka pagka maganda ng isang proyekto o kaya bahay o kaya dream house na gusto ninyo. And then dito meron tayong nakalagay na yung pinaka canopy, na kung saan naging controversial nga, no, dahil yung ating bulada ay nasa 100 cm, pero bakit naglagay pa tayo ng canopy, which is naka-include po yan sa architectural design natin, na kung saan isa sa mga nagpapaganda at nagbibigay elegante sa ating mga dream houses, no? So dito gumamit din tayo dito ng pintura para sa wood accent niya, using paint lang talaga siya. Dalawang klase po yan, meron dark at saka merong lighter, na kung saan yun po yung pinakaspe dito, and then ginamitan ng wood grain. May wall lamp tayo dito, and then syempre ito, mga ilaw na to ay recess, or mali, ito ay naka surface pin light. Okay, so yan lang siya, dira-diretso talaga, as in wala kang makikita na poste dito. So tara muna sa garahe para bago natin pasukin, or iuli na natin yung garahe. So pasok tayo dito mga kamusta. So halos lahat ng mga nakikita nyo na puti yan, tin shop gray lang siya. Ito yung main door, medyo may pagbabago lamang dahil may ginusto akong design na kung saan napaka-plain kasi nung dati. So ngayon binago ko siya. So ayan, more on grooving talaga siya. So ang finish na ito ay dead flat, o kaya naman yung hindi siya makintab. Init, no? So ayan, may one-way mirror kagaya din dito. So yun po yung nakalagay doon sa taas. Tara, pasok. So dito, sa may part na to, ito yung pinaka dining area. Yan, dining area. Wow. Ganda, no? So high ceiling with 4.5 meters na height niya. May pin light tayo sa taas, and then drop light para dito sa may pinaka-center niya. So yun po yung nakalagay, and then kasya po dito 6 na upuan sa isang table. Okay? So dito naman sa may parte na ito, ito yung pinaka-living area natin. Wow. So living area with 3.8 meters or 400 centimeters mga kamusta, no? So yun po yung height naman niya from finished flooring. So mas mataas siya sa may dining area natin. So dito, ang ginamit natin dito na design ay cove or double cove design. With, meron tayo dito nakalagay na shadow lightings or shadow lines dito sa may pinakagilid niya. So may black line din siya. And sa lightings naman, gumamit tayo dito ng warm na klase ng ilaw. And then may drop light tayo dito. Then dito sa may wall natin, meron tayo dito UV board. Yan. Isa sa mga nagbibigay ganda rin sa mga tahanan natin. Sabi nga nila, akala nila bato po. Ito, hindi po. O kaya yung mamahaling na stone. So, or marble. Pero ito po ay klase lamang po ng isang UV board na plastic board po siya. And then ito naman, combination of fluted panel, 4-in-1. So, oak
na klase. And then ginamitan natin siya ng liner dito and parang separation niya, and then nakalagay dito mayroon tayong ilaw. So meron pa tayo dito ilalagay na TV console. No? So for now, wala pa yon. So bali, nakapila pa lang yon kay Madam. So dito sa may part na to, ito yun, kitchen. Isa sa mga gustong-gusto nating lugar. So dito sa kitchen na to, mapapanood nyo yan sa mga videos ko kung ano yung details na ito. Pero ayan, included ko ito sa cost na ibibigay ko sa inyo. So possible or pwedeng hindi kasali at saka pwedeng kasali. Kasi ang kitchen ay alam niya naman na. So depende pa rin naman yan sa finish and then materials. So ang materials namin dito ay PVC board. So hindi siya basta-basta masisirain ng tubig, molds at anay lamang. Okay? So dito sa may part na to, may fridge tayo and then meron tayong lagayan or storage sa taas. Ito yung fridge, kasya ang 4 doors na klase ng fridge natin. So dito sa may part na to, bago tayo papasok sa loob, kasya ang tatlong chairs dito or high chairs, and then meron tayong fluted panel dito sa ilalim niya na kung saan ang tawag natin dyan ay walnut. And then may strip light din po yan para mag-reflect dyan sa may walnut na klase ng ating fluted panels. And then ito pala, yung countertop natin, ang tawag natin dito ay Gluta White countertop or yung ating quartz na klase. And then dito, pansin nyo to, meron tayo dito wine shelves. So yung wine shelves na yan ay magre-represent na, or hindi na magre-represent kasi mas kilala bilang wine shelves. Pero usually ginagamit ko yan for yung mga accessories na pwede mo ilagay dyan o kung ano man na gusto mong pwede ilagay. And dito, pansin nyo, meron pa rin tayo dito fluted panels. So ito, tumaas siya ng halos 25 cm from dito. No? So itong height na ito ay nasa 90 cm. Ito, yung top na ito. So yung space dito ay nasa 120 up to 130 cm. So, yun po yung space niya dito. So, kasya ang dalawang tao. So, more spacious para sa storage natin. Yan. So, ang gamit din natin dito na hinge ay soft close na. And sa ilalim, yan, storage para dito sa ilalim na sink. May na tayo dito, window. Okay? So, tingnan natin dito. Meron tayo dito cutlery tray or spoon organizer, knife, fork. So, ayan na lahat. And then, sa ilalim niya, meron tayo ditong ayan, yung stainless na klase ng ating tawag na to, kitchen basket. So, storage, and then lagayan ng tank. And then, meron tayo dito yung condiments tray, cooktop, and then meron tayo dito exhaust fan. So, kung papaganahin natin to, yan. So, may kasama pang ilaw yan. And then, base cabinet, from top na ito, na 90 cm, tumasta din dito ng 60 cm para sakto-sakto po yung height niya na hindi naman po disgrasya o kung ano man. Okay? So, backsplash natin, gumamit tayo dito ng 60 by 60 na klase ng backsplash, which is marble design. So, dito, sa may parte na to, yun. So, gumamit tayo dito ng yung ilaw na kung saan yung LED profile na tinatawag. Okay? So, room 1, ito siya. So, hindi pa naayos kasi talagang magta-turn over pa lang tayo ngayon. So, ganun lang kasimple mga kumusta. Okay? So, yung mga pintuan natin, dead flat lahat yan. And ito yung master's bedroom. So, pagpasok natin dito, master's bedroom. So, ito, ayusin pa to. Yan. Cove ceiling, drop light, and then center light. And then meron tayo dito common, yung kanyang sariling TNV. So, nandito na rin yung higaan, no? So, tara, tingnan natin dito. Yan. Oops! Nakamarungi yung paa ko. So, dito, sa may parte na to, yan. So, yung tiles ay pili ng client natin yan. Okay? So, may shower tayo dito with hot and cold shower. Nandito na yung kanyang inidoro. And then, meron tayo dito. Ito yung sink natin.
Meron tayo dito yung ating towel holder. So, tara. At tingnan lang natin dito sa may parte na to. Kasi nandiyan na si client natin. So, ipapakita naman na natin lahat yan mga kamusta. Common TNB. Ayan, nandito tayo. Yun. So, common TNB. Tapos, meron tayo dito. Ayan na yung TNB niya. Okay. So, tingnan nyo na lang sa video natin. And, ayan na, mga kamusta. So, ito yung palabas, papunta sa dirty kitchen. Tara, tingnan natin. Ito pala yung dalawang rooms. Ito sa may parte. Yan. So, meron tayo dito, dirty kitchen. May sink tayo dito. Pwede maglagay dito ng gas stove. Storage. Dito sa likod. Yan. Okay. So, ito na yung papunta sa balcony natin. Okay? So, tapusin mo tong video na to. Bibigay ko sa inyo yung presyo. Ayun. Take shape, we build it right. From walls to rooms, we bring your light. Every corner designed so true. The Allen Builders is here for you. The Allen Builders, your home solution. Interior design and renovation. From makeover to a brand new creation. Your trusted name in every nation. Allen House built strong, foundation clear. With every touch, your dream is near. We craft with care from start to done. Okay. So, ayan. Tapos na yung turnover natin. Yan, maraming salamat kay Madam. So, eto mga kamusta. Yung total area nito is 199 square meter, including yung balcony. So, yun po yung kasama niya doon. And yung floor area talaga net or yung building area nito talaga is 169 square meter. Dito sa may portion na to, separate to. Ayan, kasi syempre kahit sabihin na natin na 199 square meter kasi siya, including yung balcony natin sa taas. So separate po yung quotation na. So ganun din sa may garage na to. Pero yung ibibigay ko sa inyong quotation is kasama na yung tiles dito kung saan hindi pa tapos yung tiles niya. No, so lahat-lahat na po yun, including yung kitchen cabinet. Okay, so 199 square meter. Ang total cost po na itong building na to ay nasa 6 million mga kamusta, no? So 169 plus yung balcony natin na 36 square meter na kung saan nasa 6 million ang total cost niya. Okay, so yun po mga kamusta, no? Pero sa 169 square meter natin is nasa 5.4. Hindi pa kasama yung balcony at saka syempre yung reinforcement ng bakal, lahat na, hindi siya kasama kung sakali. Okay? So mas may papaliwanag ko yun kung sakali sa comment section para at least malaman natin. Ayan, maraming salamat. Ayan, dito sa ating proyekto. Ayan, natapos na mga kamusta. Thank you so much. Bye!